Hello! Welcome sa ating lesson. Ang pag-aaralan natin ngayon ay 제7과 계절과 날씨. Sige, sabayan niyo ako ha. 제7과 계절과 날씨. Galing! Isa pa ha. 제7과 계절과 날씨. So, ito yung mga tatalakayin natin. Magsisimula tayo sa vocabulary para sa mga seasons, tapos yung unang grammar rule natin. Pagkatapos niyan, dadagdagan natin yung vocabulary natin for weather at may isa pa tayong grammar rule. And syempre, sa dulo, magkakaroon tayo ng mabilisang review. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, unahin na natin ang ating unang set ng vocabulary o sa Korean, ohui. Pag-uusapan natin ngayon ang 4 na season sa Korea o sagejeol. Ayan, ito yung 4 na seasons nila. Una, meron tayong 봄 o spring. Sunod, ang paborito ng halos lahat, 여름, summer. Tapos, meron ding 가을 for autumn. At syempre, ang malamig na 겨울, winter. Isa-isahin natin ang mga to. Okay, first season, spring. Sa Koreano, sasabihin natin to bilang 봄. Sige nga, sabihin natin ng 3 beses. 봄, 봄, 봄. Sunod naman, summer. Ang katumbas nito sa Korean ay 여름. Sabay-sabay tayo 여름, 여름. At isa pa, 여름. Ngayon, autumn naman. Sa Koreano, ito ay 가을. Ulitin natin ng 3 beses ha. 가을, 가을, 가을. Perfect! At ang ating pang-4 at huling season, winter. Ang salita para dito ay 겨울. Sige, sabihin natin. 겨울, 겨울, 겨울. Alright, nice one. Ngayon, alam na natin yung mga pangalan ng seasons, paano naman natin sila gagamitin sa isang sentence? Dito na papasok yung ating unang grammar lesson o 문법, ang PIP, irregular verbs. So medyo technical yung description pero simple lang talaga to. Kapag yung dulo ng isang verb or adjective ay yung letrang B at yung kasunod niya ay isang vowel, yung B na yon papalitan natin magiging siyang U. Para mas malinaw, tingnan natin yung examples. Okay, for example, yung salitang 춥다 na ang ibig sabihin ay to be cold. Applying the rule, nagiging siyang 추워요. Kaya kung sasabihin mong the weather is cold, ang sentence ay 날씨가 추워요. Ulitin natin, 날씨가 추워요. Isa pa para di makalimutan, 날씨가 추워요. Isa pang example para mas klaro, yung salitang 덥다 or to be hot, ito naman nagiging 더워요. So kung sasabihin nating summer is too hot, ang sentence natin ay 여름은 너무 더워요. Sige, sabayan niyo ko. 여름은 너무 더워요. Ulit pa, last one, 여름은 너무 더워요. Galing! Ngayon may idea na tayo sa Bob Irregular, dagdagan pa natin yung mga alam nating salita. This time, pag-usapan naman natin yung mga words para i-describe yung panahon o 날씨. Okay, so ito yung mga common descriptions para sa weather. Una, 따뜻하다 ay to be warm. Tapos, 덥다 to be hot. Next, 시원하다 to be cool. Yung isa pa, 춥다 to be cold. Meron din tayong 비가 오다 to rain. At yung huli, na exciting para sa atin, 눈이 오다 to snow. Dito, sa kaliwa, yan yung warm o 따뜻하다. Sige, sabihin natin. 따뜻하다, 따뜻하다, 따뜻하다. Okay, doon naman sa kanan, yan yung cool o 시원하다. Let's say it 3 times. 시원하다, 시원하다, 시원하다. Ito naman, sa kaliwa, hot o 덥다. O, pamilyar, di ba? Ito yung ginamit natin sa grammar rule kanina. Sige, bigkasin natin. 덥다, 덥다, 덥다. At yung kabaliktaran niya, cold o 춥다. Ito rin yung isa pa nating example. Sabihin natin, 춥다, 춥다, 춥다. Nice one! Ngayong marami-rami na tayong alam na pang-describe ng weather, paano naman kung gusto nating sabihin na hindi ganun yung panahon? Well, dito na papasok yung ating pangalawang grammar lesson, yung paggawa ng negative sentences gamit ang salitang an. Sobrang dali lang ng rule na to, promise. Para maging negative yung isang simpleng pangungusap, ilalagay mo lang yung salitang an bago mismo yung verb o adjective. Ganun lang siya kasimple. For example, yung sentence na 비가 와요 means it's raining.
Ngayon, para sabihing it's not raining, lalagyan lang natin ng an bago yung wayo. Kaya ang kalalabasan ay biga an wayo. Sige, sabayan niyo ko, biga an wayo. Ulit, biga an wayo. Last one, biga an wayo. Pero teka, may isa lang tayong special rule na kailangang tandaan. Para sa mga verb na ang dulo ay hada, yung an ay hindi natin ilalagay sa pinakaunahan. Instead, isisingit natin siya sa pagitan ng noun at ng hada. Halimbawa, para sabihing I'm not working today, ang tama ay uniren il anheyo. Sabihin natin, uniren il anheyo. Ulit pa, uniren il anheyo. Okay, that was fast. Oras na para sa isang mabilis na review ng lahat ng ating napag-aralan. Okay, review muna tayo ng ating vocabulary. Uulitin ko ang bawat isa ng 2 beses ha. Ready? Para sa seasons, 봄, 봄. 여름, 여름. 가을, 가을. 겨울, 겨울. Ngayon, para naman sa weather, 따뜻하다, 따뜻하다. 덥다, 덥다. 시원하다, 시원하다. 춥다, 춥다. And yung 2 actions, 비가 오다, 비가 오다. 눈이 오다, 눈이 오다. Sige, i-review naman natin yung ating mga sample sentences. 2 beses din bawat isa. Para sa V irregular, 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. At 여름은 너무 더워요. 여름은 너무 더워요. Ngayon, para sa negation, gamit yung an, piga an wayo. Piga an wayo. At yung special rule para sa hada, 오늘은 일 안 해요. 오늘은 일 안 해요. Ang galing! At bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo para makapag-practice kayo. Unal ba yung piyonal sa yung esot, sigumnal si kaoteo? Ibig sabihin, gamit yung mga natutunan natin ngayon, subukan yung i-describe kumusta ang panahon dyan sa pwesto ninyo. Mainit ba? Umuulan? I-try nyo lang. Dami to manayo!